Pasabog na desisyon mula sa Korte Suprema ang umalingaw-ngaw ngayong araw. Idineklarang guilty at nasentensyahan sina House Speaker Martin Romualdez at Kong Zaldico kaugnay ng controversial na flood control scam. Itinuturing silang mga mastermind sa multibilyong pisong anomalya na yumanig sa Kongreso at sa buong bansa. Ayon sa inilabas na hatol, malinaw umano ang ebidensya ng irregularidad sa paggamit ng pondo para sa mga proyektong flood control na hindi naman natapos at hindi nakinabang ang publiko. Sa testimonya at dokumentong inilatag, napatunayang nagkaroon ng malawakang korupsyon na pinangunahan ni Romualdez at Co. Dahil dito, iginawad ng Korte Suprema ang kaukulang sentensya na nagpatunay sa pananagutan ng dalawang opisyal. Nag-uumapaw ang reaksyon ng taumbayan, marami ang natuwa at nagsabing ito'y tagumpay laban sa korupsyon. Habang ang ilan ay nananawagan na palawakin pa ang investigasyon upang masampahan ng kaso ang iba pang sangkot. Sa desisyong ito, ipinakita ng Korte Suprema na walang makatakas sa batas, gaano man kataas ang posisyon. Isang makasaysayang hakbang na muling nagbigay ng pag-asa para sa tunay na hustisya. Pero siyempre, expected na natin yan. Bakit? Gusto nilang ma-impeach si BP Sara Duterte. Alam naman natin si Soto atat-natat i-impeach si BP Sara Duterte, di ba? Alam natin yan. Atat-natat na i-impeach si BP Sara Duterte yan. So, posible yun. Ang hindi ko magets, hindi ko magets itong mga bilyar. Hindi sorry supposedly una-una. Kayo, ikaw, Camille, makinig ka sa akin Madam Camille. Kung hindi ka sumabit kay BP Sara Duterte, hindi ka mananalong senador. So, ibig sabihin, manggagamit ka? Gago! Ngayon na nakaupo ka na, manggagamit ka at ginamit mo lang si BP Sara Duterte? Naku po. Mark Villar! Naku, ikaw pa naman, naku. Mark Villar, ikaw pa naman ay naging sekretary ni Pangulong Duterte. O baka naman, baka lang dahil nasasabit ang DPWH. Ayoko na magsalita. Ayoko na. Baka naman may pinoprotektahan ka. Baka lang. Ako'y nagtatanong lang sa'yo. Baka naman natatakot ka. Di ba? O baka naman, dahil ang bilyar, may negosyo. Maraming negosyo. At nababatikos yung patubigan nyo. Di ba? Alam naman natin yung patubigan ninyong palpak. Hindi kaya yan ang dahilan kung bakit you have to follow the president? Gago! Maraming na-frustrate sa mga bilyar. Sa totoo lang, among all the others na ibinoto si Soto, sa bilyar talaga na-frustrate. Kasi yung iba expected mo naman na yan. Mga Tulpo, si Rapi, si Erwin. Expected mo na yan, di ba? Siyempre, nandun sa side niya yan Tandaan ninyo, hindi mo na kailangan yan na, alam mo yun, pagdudahan pa. Kasi nandun na yan Lahat yan. Lito Lapid, nandyan. Siyempre, lahat yan nasa ilalim ng Senate line-up ni Marcos. Normal na kung ano yung kumpas ng presidente, dun sila. Siyempre naman, okay? Ang nakakapagtaka talaga dito sa bilyar, ito talaga alam natin, Duterte tapat ito. Pero bakit naging ganyan? Naku po. I don't think pera ang kapalit. Bakit? Sobrang yaman yan Sobrang yaman ng bilyar. Yan nga, pagka tiningnan mo nga yung pinakamayaman, alam ko number 1 yung tatay nila So, hindi pera, I don't think. Baka may pinoproteksyonan. Yun ang posible. Naku. Gago! Hindi ko alam pero
Mga bilyar, umayos kayo. Tinitingnan kayo ng taong bayan ngayon. Oh. So, ito nga yung summary ng pangyayari ngayong araw na ito. Oh, di ba? Nabulgar ang korupsyon at yan po ay nanggagaling mismo sa pinuno di umano ng Kamara na si Romualdez at si Zaldico. Bakit ba si Zaldico? Kasi siya yung chairman ng appropriation. Alam natin ng appropriation, sila yung in charge doon sa budgeting. So, binuking ho nitong Diskaya. Itong dalawang to at kasama yung mga congressman. Pero ang nangyari, pinalitan si Senate President Chis Escudero. At ito pa matindi, ladies and gentlemen. Ngayon lang din, lumabas din. Pinalitan din ang, ayan. Oh. Pinalitan din si Marcoleta as Chair of Senate Blue Ribbon Committee Head. Naku po. Alam nyo, mga kababayan, ito isa sa mga frustrating na nangyari ngayong araw na ito. Kasi, ako masungit si Marcoleta. Okay? Pero tamang-tama siya doon as a chair ng, o chairman ng, o chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Una, abogado. Pangalawa, grabe talaga mag-imbestiga. At ako, nakikita ko, napaka-independent. As a matter of fact, nagulat nga yung lahat ng nung biglang bumanat siya kay Estrada, di ba? Kay Jinggoy, sabi ba naman niya, ligtas ka na. Alam mo, ganun siya ganun siya, masasabi nating totoong tao. Di ba? Basta, ito talagang sa tingin ko banateros talaga dating nito eh. Di ba? Talagang totoong tao siya eh. Bitaw talaga kung bitaw. Oh. Tapos biglang papalitan. Pagkatapos ng isang matinding accomplishment. Accomplishment yun, ladies and gentlemen. Mamaya makikita ninyo, papakita natin sa news, di ba? Si Romualdez, pinangalanan. Si Zaldico, naimbitahan niya pa si pangalan nito. Si Tiangco at doon pinakita talaga yung inilagay na pera ni Zaldico sa mga distrito. Yeah? According to Tiangco. So, kung accomplishment, kauupo pa lang ng mamang to, si Marcoleta. And yet, ang dami ng accomplishment. Pero ladies and gentlemen, grabe Grabe. Isang ganun Alam mo, hindi mo talaga matatanggal sa isip ng mga Pilipino na kaya tinanggal ito dahil may nakantil. Merong nakantil. Alam mo, dito mo makukunik makukunik mo talaga dito Malacanang ang kumukumpas sa Speaker of the House, kung sino yung magiging Speaker of the House. Malacanang din ang kumukumpas kung ang sino ang magiging Senate President. Alam yan ng lahat ng senator, lahat ng congressman, alam yan. Ang dinadali ng Blue Ribbon Committee ay si Romualdez at si Zaldico. Pero bakit pinalitan ni BBM etong si Marcoleta? Ang tanong tuloy ng taong bayan. Meron kayang kinaugnayan ang presidente ng Pilipinas sa korupsyon di umano, allegedly, accused by the Diskaya kila Speaker at kay Zaldico? Yan ang tanong ngayon. Kayong sumagot, mga kababayan, kasi kung wala at kung gusto ninyong malaman talaga ang katotohanan
Gusto ninyo malaman ng katotohanan eh. Tama, mali. O edi sana tuloy-tuloy si Marcoleta. Ay, sandali, Banat Bay. Putang ina mo, Banat Bay. Mali naman yung opinion mo eh. Wait a minute, chotomate ha. Sasabihin nila. Kasi na-involve si Escudero doon sa campaign na merong nag-donate na contractor. Okay. Given. Sabihin na natin. Let's assume it is true, although it is not. Yung naikwento ko na sa inyo kung anong tamang usapin tungkol dito. Pero assuming tama yung isiniisip ninyo. Halimbawa lang. Oh. Pero bakit tatanggalin mo si Marcoleta? Na wala namang kinalaman doon sa tinatawag ninyong quote-unquote iskandalo ng Senate President. So if you are the President of this country and you are seeing, eto lumalabas na yung mga katotohanan, eto na yung mga dapat nating marinig. Nakikita mo na, tumatakbo na maganda. Di ba? Kung ako yung presidente, sasabihin ko, sasabihin ko kay Soto, sige, Soto, since nababahiran ang leadership ng Senate, you replace Escudero. But, hayaan mo si Marcoletang tumuloy-tuloy para ma-discover pa natin talaga kung sino ang totoong mastermind nitong iskandalo ng flood control o ghost projects na ito. Tama, mali? Kung interesado ka talaga malaman kung sino yung mastermind. Pero, kung takot ka na malaman kung sino talaga ang mastermind, kung ako yung presidente at takot akong malaman kung sino yung mastermind, ay unang-unang tatanggalin ko si Marcoleta. Bakit? Kita nyo nangyayari. Nabubuking yung pinsang ko. Tama, mali? Allegedly lang assuming na totoo. Papakita ko sa inyo Kasi yan po ang ginagamit ngayon ng kampo ng mga Marcos. Kesyo, kaya daw pinalitan ay dahil sa ito daw si Escudero ay nasasangkot sa mga issue. Ako, ladies and gentlemen, sa tingin ko, ginamit lang yan. That's the truth. Hindi, wala akong biro. Sa tingin ko talaga, ginamit lang yung issue na yan para talaga po ay matanggal si Escudero at mapalitan si Marcoleta. Kasi may balita ako. Gusto niyo na malaman kung ano yung balita ko? Wag muna. Sige na, sabihin ko na. Meron kasi sa akin nagkwento. Yung ano ko dyan, yung ibong tiririt. May ibong tiririt ako sa loob ng Senado eh. May ibong tiririt ako. Eto, atin-atin na lang to. Kinuwento lang sa akin ng ibong tiririt ko dyan sa Senado. Sabi sa akin, bala kayo kung maniniwala kayo o hindi. Basta ito, kwento lang sa akin ng ibong tiririt ko dyan sa Senado. Sabi sa akin ng ibong tiririt ko dyan sa Senado, alam mo ba kung bakit nagpalit? Bakit? Kasi ganito. Sinabihan daw, di umano, allegedly, si Chis Escudero at sinabing patigilin si Marcoleta at palitan. Or more or less, ikabig. Ikabig ang direksyon na hindi tatamaan ang mga pangalang hindi dapat binabanggit. Grabe, parang Panginoon, ano? Grabe, no? Kabigin. Tanggalin.
Si Chis Escudero daw, nanindigan. Sabi niya, wala sa akin yan. Nakadepende yan kay Senator Marcoleta. So whatever ang kanyang direksyon, hindi ko pwedeng pakialaman. Yun daw ang sabi. At yun na nag-trigger para, ganun, sabi. Ganun. Okay, sige. Kaya, tinanggal si Escudero. Ayaw mong sumunod. Okay. Tanggal ka. Ito mantakin mo. Kababago lang na tinanggal si Escudero bilang Senate President. Ang una kagad pinalitan ay yung Blue Ribbon Chair. Ladies and gentlemen, nakakagalit. Nakakagalit po yung ganong klaseng, sabi ko, alam mo, kaya ako, sorry medyo busy talaga ako. Kaya medyo may inis ako ng konti dito kay Magalong. Sorry to say, Magalong, pasensya ka na. Ayoko ikaw banatan, pero naano kasi ko na supposedly dapat sana aatin ka ngayong araw na to, nung Monday, di ba? Pero anong drama mo? Ang drama mo, hindi kasi doon ang battlefield sa Congress. Sir, ayaw nga kayong imbitahan doon. Anong gusto mo? Doon ka sa battleground doon sa Congress. Sa Kamara ang battleground. Ayaw ka nga papuntahin doon kasi ayaw ka nga nilang pagsalitain. Tapos ayaw mo pang magsalita. Ngayon, pinapupunta ka ni Marcoleta, di ba? Sa Senado. Wala na. Hindi na si Marcoleta ngayon. Ako, may hinala ko May hinala ko. Nakakabigbigla itong Blue Ribbon. Ang pupuntiryahin nila ngayon, kontraktor na naman at DPWH. Iiiwas nila yan doon sa binanggit ni Diskaya ng mga congressman. Including Romualdez and Saldico. Kakabig yung Blue Ribbon na yan. Why, bakit nyo tumatawa? Naiinis nga ako Hindi totoo. Kaya yung, sorry Magalong as much as I want to like you because you are quote-unquote anti-corruption, pero yung drama mo wala na. Asa na? Aantay ka pa ng panahon. Today is the time. Wala ka na ngayon. Ano na mangyayari? Busta tayo, kakabig yan, kakabig yung Blue Ribbon na yan, Bakit? Yun nga yung narinig natin sa ating ibong tiririt. Hindi kasi marunong sumunod si Escudero sa kumpas. Kasi ang gusto, alam nyo, imposible kasi hindi alam ni Marcos yung kalakarang nangyayari. Ano siya, tanga lang ba talaga siya? Yung kalakaran ng korupsyon pagdating sa mga proyekto. Alam niya, si Pangulong Duterte nga, di ba? Naglalabasan yung video niya na sana kung magkaroon ng, napanood ko yung video niya, yung the big one, yung earthquake daw. Sana dito na magsimula. Itong sentro dito sa Kamara. Kasi alam niya, and every one of us knows, without the Congress or the House of Representatives magbibigay ng allotment sa mga distrito, walang mananakaw ang DPWH at kontraktor. Ano yun, Mr. Marcos? Tatanga-tanga ka na lang ba talaga? Imposibleng hindi mo alam niya. Alam mo yan. Alam na alam mo yan. Kasi alam ko, naging congressman ka din, naging senador ka, so alam mo yung ganyang kalakaran. I'm not saying you're part of that kalakaran, pero you know that. The insertion ng gagaling yan sa Kamara. Pero bakit
ayaw mong pangalanan yung pinuno niyang ganyang klaseng korupsyon. Di ba? Kaya tuloy, yung ibong tiririt na nagkikwento sa akin, tila totoo yung sinasabi. Kasi yung sinasabi doon, hanggang ano lang kayo, hanggang DPWH, at saka kontraktor lang kayo. Yun lang ang tirahin ninyo. Kaya lang, naging iba ang direksyon ni Marcoleta. Biglang, kasi, I don't think, kasi remember, bumitaw si Marcoleta Ano sinabi niya? Noong isang araw, bumitaw siya, sabi niya, kung magsasalita at something like this, hindi exact words itong mga kontraktor at may babanggiting mga pangalan na talagang part nitong korupsyon na ito ay maaari silang ipasok sa bilang state witness o di kaya puprotektahan sila ng Senado. Doon, marami nang napraning doon. Kilala nyo naman si Marcoleta, matapang Marami nang napraning doon and lo and behold, mantakin mo, pagkatapos, banggitin ng diskaya itong dalawang pangalan na ito. Biglang sibak si Escudero. Kaya nga yung sinasabi nilang justification nila, di ba? Sabihin na natin, gina-justify nila yun because of that Senate involved sa ganito, sa ganyan, di ba? Yan ang ano nila, yan ang kwento nila, di ba? Justified. Pero bakit pati si Marcoleta? Hindi, yun lang ang tanong ko Bakit pati si Marcoleta nadamay? Yan ang tanungin natin. At ako, eto hindi kaya magalit ang iglesia dito? Ako nagtatanong lang Kasi alam naman natin na talagang si Marcoleta ay kita nyo naman nung nagkaroon ng rally, siya lang ang pinayagang magsalita ng iglesia. Ibig sabihin talagang somehow, hindi ko sinasabi may katungkulan siya doon, pero alam mo yun, malaki yung ano niya, malaki yung kanyang parte doon. O malaki yung kanyang influence, how do you say? Somehow meron siyang may hatak siya doon sa iglesia. Ito kayang pagtanggal sa kanya sa Blue Ribbon, hahayaan lamang ng iglesia ito? Hindi natin alam. Kasi even if ganito ang nangyayari, kasi remember, nanindigan sila doon sa impeachment. Di ba? Ayaw nila ng impeachment. Tapos itong isa sa kanilang in-endorse na si Camille, tila bumaluktot. And because of that, natanggal si Marcoleta sa posisyon na Blue Ribbon. Papayag kaya ang INC? Hindi, ito lang, nagtatanong lang ako. Panoorin nyo itong video na ito. May papakita po ako sa inyo. Sa gitna ng mga batikos laban sa mga mambabata. Wait lang. Ni Senador Tito Soto. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Vicky, para umano ma-preserve ang Senado bilang institusyon sa gitna nga ng gumugulong na investigasyon doon sa mga flood control projects, nagpasya ang mayorya ng Senado na ibalik bilang Senate President si Senador Tito Soto. Mr. President, I would like to move to declare the position of the Senate President as vacant, Mr. President. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Walang kumontra sa mosyong ito ni Senador Mig Zubiri. Kabubukas pa lang ng sesyon ng Senado kanina. Ang pagbakante sa pwesto ng Senate President nauwi sa nominasyon kay Senador Tito Soto para palitan si Senate President Cheese Escudero. Walang lumaban kay Soto na umaga pa lang ay matulog ng may sapat na bilang para maging leader ng Senado. Bago ang sesyon, kinumpirma ni Soto na may 15 na siyang pirma ng mga sumusuportang senador at nakausap na niya si Senate President Cheese
Cheese Escudero. Ayon sa isang source, kabilang sa kanila sina Senador Ping Lacson, Risa Ontiveros, Bam Aquino, Loren Legarda, Kiko Pangilinan, Mark at Camille Villar, Pia Cayetano. Ayan, isa-isa natin ha. Lacson, expected, katandem. Ontiveros, Aquino, Legarda, Pangilinan, ayan, expected mo. Cayetano, Pia, kasi remember, nasa unit team din yan, di ba? Ay, nasa unit, ano ba tawag nila doon? Yung, basta yung alyansa ni Marcos sa Senate, di ba? Tulfo, si Erwin at si Rafi, nandun yan. Si Zubiri, matik na yan, kasi yan yung sinipa noon, di ba? Gatchalian, Lapid, Ejercito. Yung si Ejercito ang medyo huli. Huli pumasok yan. Hindi ko alam kung bakit nagkaganyan din yan. Sorry Senator JB, what happened to you? Hindi, what really happened to you? I really do not understand. Bakit? Ewan ko. Hindi, ito kakilala natin to. Nagko-comment pa nga ito minsan sa ating page. Pero Senator JB, you have to explain to the people why. Ang ganda na ng takbo ng Senate Kaya nga, sige, sabihin na natin, let's assume na yung dahilan ninyo ay dahil sa inaano nyo itong si Cheese Escudero, di ba? Yan ang ina-assume natin yung kanilang paratang kay Cheese Escudero. Erwin at Rafi Tulfo, Mig Zubiri, Win Gatchalian, Lito Lapid at JV Ejercito. I went to see him and told him, and then una niya tinanong, so how do you want to do this? Sabi ko, it's up to you. Sabi ko, how would you prefer to do it? Sabi niya, let's do it by acclamation and declare the position of Senate President Reagan. Sir, bakit Mag-resign siya ng position? Parang ganon, yeah. Sir, bakit magkakaroon ng change ng leadership? Anong main issue? Maraming mga hinaharap yung leaders. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!